Hallelujah, Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin siya makinig sa nagtitipong simbahan, ituring mo siyang hintilo, isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pinahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupuan mo na ang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang isang santo, si San Roque. At maganda po makita ang kanyang halimbawa. Ang mga santo po ay ating mga modelo sa buhay pananampalataya. At tayo hong mga Kristiyano ho ngayon ay tumitingin sa modelo at larawan ng mga santo na sana'y tularan natin ang kanilang pamumuhay at pagiging banal. Si San Roque ho ay nasa isang pilgrimage. At yung pilgrimage ho ng panahon nila, hindi ho yung sasakay ka sa bus. Talagang maglalakad ka. Kaya ho, kung titignan po natin ang imahe ho ni San Roque, meron pong shell ho sa kanyang dibdib na nakasabit. Paalala na siya ay isang peregrino. Naglalakbay sa isang banal na lugar. Pero habang siya ho ay naglalakad, siya ay nasa pilgrimage, kumalat po ang isang sakit. Pwede naman, may choice naman siya. Magtuloy-tuloy ako, iwan ko sila, bahala sila. Pero pinili niya yung isang option. Huminto at tulungan ang mga may sakit. May option siyang magdire-diretso, bahala kayo dyan. Ako, dire-diretso ako. Hanggang sa makarating ako doon sa pupuntahan ko. Pero he chose something better. Siya'y tumigil at ang mga may sakit ay kanyang inalagaan. He had a choice. Dediretso
o titigil para tumulong. At pinili niya ang pagtigil at pagtulong. Kinalaunan sa kanyang pagtutulong, siya din ho ay nagkasakit. Kaya ho, kung titignan po ang imahe ho ni San Roque, hindi ho siya nadapa dahil may sugat sa paa. Paalala na siya din ay nagkaroon ng sakit. Nahawa siya sa kanyang mga tinutulungan. At para hindi siya maging cause ng pagkalat ng sakit, nag-quarantine ho siya. Pumunta sa isang mataas na bundok at lumayo sa mga tao para hindi siya makahawa. Pero ang Diyos, pinatnubayan siya. Nakita ng Diyos ang kabutihang ginagawa ni San Roque. Kaya ang Diyos, tinulungan siya at ang Diyos ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Kaya ho, kung titignan po natin yung imahe, baka natatakpan lang ho ng relikya, meron ho siyang aso. Hindi niya ho alaga yan. Hindi ho pet lover. Hindi naman po may aso, pet lover na ho agad, no? Ang aso ay paalala ng patnubay at pagkalinga ng Diyos sa kanya. Kasi tuwing umaga, may asong pumupunta sa kanya na may dalang tinapay. At yun po ang dala ng aso para si San Roque ay makakain. Kaya kung titignan ho ninyo yung larawan ng aso, may tinapay po siya sa bibig. Paalala ng patnubay at pagkalinga ng Diyos sa kanya. Kaya maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon, sa ating pagtingin sa modelo ng mga santo, sa pamumuhay bilang Kristiyano. Minsan, di ba, gusto nating tumugon sa Diyos. Gusto nating sumunod sa Diyos, pero minsan nahirapan tayo, hindi natin alam, paano ako tutugon sa Diyos? Paano ako susunod sa Diyos? Tumingin tayo sa modelo ng kabanalan. Si San Roque ay paalala sa atin na ang buhay Kristiyano at ang paglago sa buhay kabanalan ay ang pag-unat sa kamay sa kapwa, lalo na ang mga may sakit. Lalo na ang mga tao na inilalayo ang sarili dahil sa karamdaman. Ang pagtulong sa kanila, kahit ang pagkakamusta sa kanila, ay daan din natin tungo sa buhay ng pagiging banal. May mga tao na kailangan lumayo dahil may sakit, to distance themselves physically, pero sana not socially. Itong aral ho ng pandemya sa atin bilang Kristiyano, natuto tayong maglayo-layo. Dati, nung kasagsagan ho ng pandemya, bawal ka may katabi. Kailangan 1 seat apart. Kala mo may periodic exam, no? Kailangan maglayo physically, pero hindi spiritually and socially. Ang aral ni San Roque sa atin, na tayong mga Kristiyano, huwag sanang gumawa ng pader na maglalayo sa atin sa kapwa natin. Tibagin ang pader na maglalayo sa atin sa kapwa natin at iunat ang kamay para paglingkuran ang kapwa. Iunat ang kamay para paglingkuran ang mga nangangailangan. Lalong-lalo na ang mga may sakit. Kung sa tingin mo, ito yung tawag sa iyo sa buhay kabanalan, ito si San Roque, ang iyong modelo at iyong sundan. Si San Roque na nagpapaalala sa atin na meron lagi tayong pagpapasya na magpatuloy o huminto at tumulong sa kapwa nating nangangailangan. Amen.